So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reason why you should purchase itong bagong labas sa very affordable ngayon na smartphone ni Oppo, ang Oppo A60. So tara, pag-usapan natin. Mga J-Vlog, for today's video, ayan, pag-uusapan nga natin itong very popular ngayon na Oppo A60. So ito yung bagong labas na smartphone ngayon ni Oppo na merong murang presyo. At when it comes sa specifications nito, hindi to nagkakalayo rin doon sa very popular na Oppo A6X. So dito sa ating video, bibigyan ko kayo ng 5 rason kung bakit maganda rin bilhin itong si Oppo A60 at kung ano ba yung mga gandang pwede natin makonsider na features or specifications dito sa smartphone na to. Pero una sa lahat, magkano nga ba tong smartphone na to? So si Oppo A60 mga ka-J-Vlog, medyo hindi perfect talaga, real talk, yung SRP neto for its price. Again, yung SRP niya, yan yung possible na pwede nyo makuha ang presyo sa mall, sa offline stores. Ang 4GB64 neto is 6.5. And yung 4GB 128 is 7,500 pesos. So as you can see, when it comes sa storage pa lang niya na 64GB, tapos 6.5, it's a big no-no na. Pero ang magandang balita mga ka-J-Vlog dito, sa official store ng Oppo, pwede nyo lang makuha around below 5,000. To sabihin na natin 4 to 5,000 pesos lang itong Oppo A60. Napakalaking discount ang makukuha nyo pag bumili kayo dito sa ating product link. So tap mo yung video, view products na labas dyan. Diyan kayo bumili ng Oppo A60 dahil meron pong additional discount voucher yan. So pwede nyo makuha around 4 to 5,000 pesos lang itong Oppo A60 from its SRP na 6,500 pesos. Napakalaking discount pag dyan kayo bumili sa ating product link. Kaya wag na kayo magdalawang isip pa mga idol. Kaya kung gusto nyo itong kuha ng sobrang mura, ito na yung chance nyo makuha ng bagsak presyo ang Oppo A60. So first reason why you should buy the Oppo A60 is of course yung display nito. Sobrang solid yung display niya, yung needs of brightness yung sobrang nagustuhan ko dito. Same na same din naman sa Oppo A6X, and I think yan din naman yung mga features na nakikita natin sa mga sa mga Oppo A series ngayon, yung merong mataas na nits of brightness. Na-adapt nila yan sa Oppo A3X na merong 1,000 nits of brightness, diba? Napakataas. Ito po, mas upgraded, 1,100 nits of brightness nang i-offer ng Oppo A60. Same na same din doon sa nits of brightness na nakita natin or na-review na natin sa Oppo A6X. Biruin mo ang screen size nito is 6.75 inches. Malaki. Naka 120Hz screen refresh rate pa, at syempre yung resolution is very normal for its price, HD plus 720p. So yan yung isang reason kung bakit maganda tong bilhin is yung kanyang needs of brightness. Kasi yung ibang mga consumers natin, araw-araw gamit ang cellphone at parati tayo nasa outer, minsan direct sunlight. Merong mga smartphone na sobrang baba ng needs of brightness, hindi natin makita yung mismong display ng smartphone. Dito, na-try ko na to outdoor, direct sunlight, napaka-solid ng needs of brightness neto. Kitang-kita pa rin yung display netong si Oppo A60. So yan yung isang reason kung bakit maganda talaga tong i-push sa mga consumers natin. Kumbaga sa needs of brightness niya, panalong-panalo kayo. Second reason mga ka-J-Vlog, yung processor. Ito yung magandang upgrade na nangyari sa A6 series ngayon, na in-upgrade nila finally yung processor. So yung Oppo A60, same din naman sa Oppo A6X na merong Qualcomm Snapdragon 685. So na-try ko na yung processor na yan several times, even sa mga ibang smartphone, and so far so good the performance yan, even sa mga day-to-day tasks. Again, when buying a smartphone, always look kung magkano nyo lang sila nakuha. May nagreklamo na naman yan, 685 lang yan, mababa. Idol, magkano mo ba nakuha? Kung nakuha mo to ng 6.5 or 7.5 sa kanyang SRP, syempre hindi perfect fit yan. Pero kung nakuha nyo lang to around 4,000 plus or 5,000 plus, okay na mo yung Qualcomm Snapdragon 685. Kaya pwede rin tong panglaro. Pero ang magiging tayo dyan yung RAM, kasi 4GB of RAM lang ang i-offer neto. Kaya yun nga, abangan natin yan sa ating game test. Pero na-try ko na yung Oppo A6X na merong 4GB 64 din. So far so good naman yung performance on sa mga tinest nating games, and hopefully ganun din ang performance itong Oppo A60. So in short mga ka-J-Vlog, hindi po mabagal yung processor na ma-offer netong smartphone na to. All goods din naman siyang gamitin kahit saan man, day to day tasks, casual things, call and text,
opening of social media lang, mabilis siya. And of course, pag naglalaro kayo, pwede rin siyang i-suggest yung mga ano lang mga basic games or mga popular games na MOBA games. Yan, kaya-kaya nito MOBA games and even COD. Pero mga AAA games, syempre magiging 50-50 tayo dyan. Kaya papakita ko na lang sa ating game test yan. Sa camera naman mga ka-J-Vlog, meron siyang dual rear camera system. Pero maganda dito, same din na na-adapt sa Oppo A60 and A3X. Kahit na meron siyang mababang megapixel, maganda yung outcome ng photo nito. Malinaw naman mga ka-J-Vlog for a 13 megapixel camera. To be honest nga, mas maganda pa yung camera nito compare sa mga kapresyo niya na merong 50 megapixel na parang hina-hype lang yung pagka 50 megapixel. Ito, sa quality talaga tayo tumitingin, kaya kung naghanap kayo ng isang smartphone sa murang halaga lang na merong magandang camera performance, ito rin ang magandang isa-suggest sa inyo, ang Oppo A60. Fourth reason mga ka-J-Vlog, battery. Ito yung pinakapanalo dito sa Oppo A60. Meron siyang 6,500 mAh na removable battery. Napakakunat ng battery capacity nito, kaya perfect na perfect to kung saan-saan man kayo pumunta or pag nagtatrabaho kayo, kasi minsan yung mga consumers natin, primary tool nila sa work ay cellphone, like mga online sellers, yung mga delivery riders natin, motor taxi riders natin, marami pang iba. Ang primary tool nila is smartphone at naghahanap sila ng merong malaking battery capacity sa murang halaga lang. Ito na ang suggestion natin, ang Oppo A60. Biruin mo 6,500 mAh na. Pero ito lang ang nakakalungkot na part, medyo mabagal to mag-charge siya. Expect nyo na po yan dahil ang charge lang neto or charging rate neto is 15 watt charging rate. So yun lang yung na-disappoint ako dito sa smartphone na to, kasi doon sa Oppo A3X, Oppo A5 ay ang tataas ng ng mga charging rate noon, 45 watts, 'di ba? Ito super duper downgrade ng 15 watts niya. Siguro 'yan yung isang reason kung bakit nila in-upgrade yung battery, binabaan naman nila yung charging rate. So dapat kasi, to be honest, pag bumibili tayo ng smartphone, kailangan balance din yung battery capacity at yung charging rate, kasi diyan nagdedepende yung pag full charge ng smartphone mo. Pero dito, yun yung isa nilang kinoskat na nakaka-disappoint, yung 15 watt fast charging rate. Again, maganda battery capacity, nakaka-disappoint lang ang charging rate. So kung 15 watts is 5, siguro sabihin na natin 2 hours, 30 minutes to 3 hours bago nyo ma-full charge itong smartphone na to. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog, design. Ito ang isa sa smartphone na merong magandang design sa budget segment, and meron kasi mga consumers, ang buying factor nila is design and aesthetic. Pag makikita pa lang nila to, yung mga sample sa mall, ay na-attract na sila, tapos gusto na nilang bilhin. Ganun may mga ganong factor talaga na pag nahawakan ng first hand, ang ganda naman ng design, tapos napapabili sila. Yan yung isang reason kung bakit maganda rin ito si Oppo A60, is yung kanyang design and aesthetic. To be honest, nare-resemblance niya yung old school na Realme 5 na glossy yun. Pero ito pag tinitilt nyo siya, matte finish siya, pero pag tinitilt nyo sa light, lumalabas yung effect niya na sobrang gorgeous. Sleek and slim din naman siya for a 6,500 mAh battery capacity. Hindi naman ganun kabigat ang Oppo A60. So again mga ka-J-Vlog, yan ang ating 5 reason why should purchase itong smartphone na to. And meron pala akong dadagdag na isang spec nito. Meron tong IP64 water and dust resistant. So tulad na sinabi ko sa inyo kanina po sa mga delivery riders, maganda tong isuggest dahil pwede siya for raindrops, accidental spillage or drops, at kumbaga hindi po yan masisira or makukompromiso yung loob nito. So again mga ka-J-Vlog, kung interested kayo bumili ng Oppo A60, tap nyo yung video, view products, mura lang po dyan itong smartphone na to, dahil pag dyan kayo bumili sa ating link, official store po ng Oppo yan, meron pa kayong additional discount voucher na makukuha na up to 1,000 pesos off. So overall, maganda rin naman yung specifications nito, and syempre meron din siya mga disadvantages like yung storage. So magtatanong Lods, kamusta storage nito? 64GB, enough ba yan for me? To be honest mga ka-J-Vlog, 64GB is talagang mababa na yan, lalo na kahit nasa sale price niya. Pero bumawi naman kasi si Oppo sa mga ibang specifications nito. Yung 128 nito, kung may extra budget kayo na 500 pesos, 5,000 plus, makukuha nyo na yung 128, and I think go for the 128GB of internal storage. Kung talagang 64GB ang ipupush nyo, no worries, expandable naman ang storage nito via micro SD card. Doon nyo na nalagay mga photos, files, and videos nyo. Tapos yung 64GB, buo na lang yan for applications. Kasi yung applications po, hindi po pwede malipat yan sa mga memory cards nyo. So again mga J-Vlog, hopefully nakatulong ito sa inyo kung nagde-decide kayo bumili netong Oppo A60 ngayong 2026.